Kung kilala mo si Jesus, siguro narinig mo na ang isa sa kanyang mga tinuro. Tinatawag itong Golden Rule. Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. Inuulit nito ang bagay na sinabi din ni Jesus. Ang kahulugan ng buhay ay ang mahalin ng Diyos at mahalin ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Napakaganda nito, pero ano nga bang ibig sabihin ng pag-ibig? Sa wikang Ingles, hindi ito madaling maintindihan. Kasi pwede mong sabihin na mahal mo ang nanay mo. Pero pwede mo ring sabihin na mahal mo ang pizza kasi gustong-gusto mo yun. Kaya kung pareho ang kahulugan ng pagmamahal sa sitwasyon na ito, hindi ito magugustuhan ng nanay mo. Ano nga ba ang gustong sabihin ni Jesus tungkol dito? Unang-una, ang kasabihang ibigin mo ang iyong kapwa ay nanggagaling sa kasulatan ng mga Hebreo. At ang salita para sa pag-ibig ay ahava. Pero ang wika na ginamit ni Jesus sa pang-araw-araw na pagtuturo ay Aramaic. At ang salita para sa pagmamahal ay rahma. At habang ipinapahayag ng mga tagasunod ni Jesus ang kanyang mga turo sa buong mundo, isinalin nila ang salitang ito sa Greek, gamit ang salitang agape. Ito ang nakamamangha. Ang mga unang tagasunod ni Jesus na sumulat ng bagong tipan sa Greek ay hindi natutunan ang kahulugan ng agape mula sa mga sinaunang diksyonaryo. Ang ginawa nila, tiningnan nila ang mga turo ni Jesus at ang mga kwento ng kanyang buhay para bigyan ng kahulugan ang konsepto ng pagmamahal. Minsan, tinanong si Jesus tungkol sa pinakamahalagang utos sa kasulatan ng mga Hudyo. At binanggit niya ang sinaunang panalangin sa Torah, ang Shema. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso. Kaya ang pag-ibig sa Diyos ang pinakamahalagang bagay. Pero dinugtungan pa ito ni Jesus ng isa pang utos mula sa Torah na nagsasabing, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, ano ngayon ang pinakamahalaga? Ang mahalin ng Diyos o ang mahalin ng kapwa? At ang sagot ni Jesus ay, oo. Kung ganito ang tanong mo, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan ang punto. Para kay Jesus, ang dalawang ideyang ito ay dalawang bahagi ng iisang bagay. Ang pagmamahal sa Diyos ay naipapakita sa pagmamahal mo sa iyong kapwa at hindi sila pwedeng paghiwalayin. Nililinaw nito na para kay Jesus, ang agape ay hindi lang isang bagay na nararamdaman katulad ng mga salitang iniibig na kita. Para kay Jesus, ang pag-ibig ay pinapakita sa gawa. Ito ay isang desisyon na unahin ang kapakanan ng isang tao bago ang iyong sarili. Itinuro rin ni Jesus na ang tunay na pag-ibig para sa Diyos at sa ating kapwa ay pinapahiwatig na unahin ang kapakanan ng iba na walang hinihinging kapalit. Lalo na sa mga taong nasa mahirap na sitwasyon at walang kakayahang makaganti kahit gusto nila. Para kay Jesus, ang ganitong uri ng mapagbigay na pagmamahal ay sumasalamin sa tunay na pagmamahal ng Diyos. At mas pinalalim pa niya ito. Sinabi ni Jesus na ang pinakamataas na pamantayan ng tunay na pagmamahal ay kung paano mo ituring ang taong kinaiinisan mo. Sinabi niya mismo, mahalin mo ang iyong kaaway at gumawa ka ng mabuti sa kanila nang hindi umaasa sa anumang kapalit. Para kay Jesus, ang ganitong uri ng taus-pusong pagmamahal sa ating mga kaaway ay nagpapatotoo sa katangian ng Diyos. Hindi natin pag-uusapan si Jesus hanggang ngayon kung sinabi niya lang na mahalin mo ang iyong kaaway. Isinabuhay niya talaga ang mga ito. Talagang pinaglingkuran ni Jesus ng buong puso ang mga tao sa paligid niya. Lumapit siya at tinulungan niya ang mga mahihirap at nasasaktan kahit na wala siyang makukuhang benepisyo sa kanila. Minahal niya ang mga pinabayaan na ng lipunan at walang ibang masasandalan.
Nang dumating si Jesus sa Jerusalem, nagalit sa kanya ang mga pinuno ng bayan dahil nagsalita siya laban sa kanilang pagpapanggap at kasamaan. At imbis na gantihan ng kanyang mga kaaway, hinayaan ni Jesus na siya ang patayin ng mga ito. Namatay si Jesus dahil sa kasamaan at pagiging makasarili ng kanyang mga kaaway. Pero minahal niya ang mga ito. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, si Jesus at ang kanyang mga tagasunod ay nagsimulang magpahayag na ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa mundo ang naihahayag sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sinabi ni Apostol Pablo, ganito ipinakita ng Diyos ang kanyang agape para sa atin. Noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. O sa mga isinulat ni Apostol Juan, inihayag ng Diyos ang kanyang agape nang ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak sa mundo para magkaroon tayo ng buhay dahil sa kanya. Kaya sinabi ni Juan sa kanyang liham, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin, dapat mahalin din natin ng isa't isa. Kaya ang ating pananampalataya bilang Kristiyano ay nangangailangan ng taos-pusong pagtitiwala na sa gitna ng lahat ay may Diyos na sobra-sobra ang pagmamahal para sa mundo. Ibig sabihin, ang layunin ng ating buhay ay tanggapin ang pagmamahal na ipinakita ni Jesus at ibahagi ito sa mga tao sa paligid natin. Ito ang lilikha ng isang lugar kung saan makikita ang pagmamahal na hindi makasarili at umaabot sa pangangailangan ng kapwa. At yan ang ibig sabihin ng bagong tipan. Ang agape na pagmamahal.